Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas po ng Itbulaga at syempre mga importanteng ganap din sa ating mga dabarkads. So ngayong araw po, ang sugod bahay mga kapatid ay sa Barangay Isla Valenzuela City. And talagang hindi maipagkakaila na napakadami po araw-araw na sumasali at nagpaparegister dito po sa Sugod Bahay mga kapatid. Maraming nangangarap na mabago po ang kanilang buhay sa tulong po ng Itbulaga. Katunayan nga po niyan kanina dito po sa therapy, naging emosyonal po yung ginang na nabunot dito. At kung inyo nga pong napansin ang itsura po nitong si Bossing Vic Sotto, awang-awa din po siya kanina sa ginang na nabunot sa therapy. Samantalang kanina naman mga ka-Dabarkads ay nagpapasalamat po sila Boss Joey De Leon at ang mga Dabarkads natin dito po sa La Union, sa LU, sa mainit po na pagtanggap dito sa kanila. And binati nga din po ni Boss Joey De Leon ang kanyang mama Emma sa kanyang 100th birthday ngayong araw. Tunayan po niyan, meron pong anunsyo ang mga Dabarkads natin and meron ding pahint si Boss Joey De Leon para po sa susugurin na pangatlong campus ng Itbulaga. Abangan daw po natin yan, and sabi nga po ni Boss Joey De Leon doon ay mukhang kailangan daw po ng visa. Pag mga ganyan po ang mga joke ni Boss Joey De Leon, medyo malayo-layo po ang kanilang susugurin na campus. Siguro sa ibang bansa nga kaya yan or sa ibang probinsya. Well, abangan na lang natin yan mga ka-Dabarkads dahil for sure ay mag-e-enjoy na naman po tayo. Sana nga po ay sa mga probinsya naman mga ka-Dabarkads, yun bang hindi po nakakapunta dito sa luwasan, 'di ba? Kasi malaking tulong po yun sa pag-aaral nila, lalo na po yung mga probinsyano, mga probinsyana na estudyante. Sana yun naman po ang mabigyan ng pagkakataong manalo dito po sa Sugod Campus mga kapatid ng Itbulaga. Next topic naman, pag-usapan po natin itong binida ni Boss Julian Santos sa kanyang Instagram story. Paano ba naman kasi si Ma'am Helen Gamboa nagpadala po ng famous Bake Mac. Kaya naman lubos po ang pasasalamat ni Ma'am Julian Santos dito po kay Ma'am Helen. So ito talagang si Ma'am Helen, asawa po ni Tito Sotto, talaga namang maalaga siya sa mga Dabarkads natin. Gusto niya, pinagluluto niya po yung mga Dabarkads natin na siyang gustong-gusto naman po ng mga Itbulaga host kasi masarap po talagang magluto itong si Ma'am Helen Gamboa. Kaya tuwang-tuwa lagi yung mga Dabarkads natin pag meron pong pinapadalang foods si Ma'am Helen. Kahit na wala si Tito Sotto sa Itbulaga, talaga naman pong hindi po nakakalimot si Ma'am Helen Gamboa. Samantalang isang direktor naman po ng Itbulaga ang may sinat, may sakit po siya ngayon mga ka-Dabarkads. So mabuti na lamang po at recorded ang Itbulaga ngayon, kaya nakarest po siya. Ayan nga po at nagpakita po siya ng thermometer na kung saan ay nagpapakita po ng temp niya, 37.6. So, lagnat na to mga ka-Dabarkads, ay very good daw sabi niya. Siguro, dahil na din ito sa pagod at puyat para po sa pagpe-prepare ng Sugod Campus mga kapatid noong Sabado na talaga namang pag may ganyan po, ang mga staff and crew ng Itbulaga, halos wala na pong tulog. Basta lamang po ma-set up ng maayos itong pagdadausan po ng Sugod Campus mga kapatid. Sobrang matrabaho po talaga to mga ka-Dabarkads, kaya hindi ito pwede every Saturday. Next topic, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Maine Mendoza. Marami po kasi ang nagtatanong kung bakit hindi daw ito kasali sa bench walk nitong nakaraan lamang. And nabasa nga po natin dito, nagets ko na kung bakit di kasali si Maine Mendoza sa bench walk. And meron nga po ditong nag-comment na hindi di umano na-renew si Maine Mendoza. Sabi dito ni Love Lee, hindi na siya na-renew ng bench dahil hindi naman siya sikat. Isa lang ang show niya,
Yung Kat din, sikat ngayon lalo na daw si Alden. Meron namang nagsasabi na hindi daw pwede doon si Maine Mendoza kasi mga rumarampa doon, may mga naguhubad po ng kanilang mga kasuotan. Si Maine Mendoza po kasi mga Kadaber Kads ay may asawang tao na, kaya mas pinili na lamang siguro niya na hindi po sumali dito. Pero sa nagsasabing hindi daw na rin yung si Maine Mendoza ng bench, hindi po yan totoo. Dahil si Maine Mendoza ay parte pa din po ng bench. Next topic naman tayo, pag-usapan natin itong tungkol sa pag-alis ni Miles Ocampo dito po sa talent agency ni Dabber Kads, Maha Salvador. Marami po kasi ang nagtatanong ano daw ba ang totoong dahilan ng naturang pag-alis nito. And eto nga po ang ating mga nabasa at nakuhang info tungkol dyan. Sabi po dito sa mga usapan, wala naman daw pong naibibigay di umano na project dito kay Miles Ocampo under po ng agency ni Maha Salvador. May nagsasabi pa na sa MediaQuest at TVJ Production daw magsasign ng contract itong si Miles. Kaya nilisan di umano ang talent agency ni Dabber Kads, Maha Salvador. Narito po ang ilan sa mga komento nila. Baka walang binibigyan na project kaya nag-alisan. Mahirap din matenga no? Sana mali ako. Sorry naman. Sabi pa ng isa, sa MediaQuest sa TVJ Production magsasign ng contract si Miles. Sabi naman ng isa, dapat lang wala namang nangyayari sa karir nila. So, iisa lamang yung sinasabi nila dito sa comment section, mga Kadaber Kads, na wala daw pong nangyayari sa karir nitong si Miles Ocampo at possible daw na kaya ito ay umalis sa talent agency nitong si Maha Salvador ay dahil pipirma po sa ibang management under ng MediaQuest or sa TV5. So para sa akin, mas okay siguro na pumirma na lamang po sa TV5 itong si Miles Ocampo or sa TVJ Production. 'Di ba? Dahil talaga naman pong ang daming binibigay sa kanyang project ng TV5. And syempre meron ding nagsasabi na ito daw si Miles Ocampo ay pipirma sa AFT. AFT, no, pag-aari po ng mga tubyera. So, yan po yung mga nakikitang rason ng mga netizen at ilang mga Dabber Kads natin kung bakit umalis nga itong si Miles Ocampo at hindi na po pumirma ng kontrata dito po sa agency ni Maha Salvador. Pero okay naman po yung relationship nila ni Maha and nitong si Miles. Wala pong samaan ng loob dito. Kasi syempre nauunawaan din naman po ni Maha Salvador na walang naibigay na project dito kay Miles Ocampo, 'di ba? Matetenga lang na matetenga doon si Miles tas walang project. Syempre, kailangan din kumita ng pera ni Miles Ocampo. Lalo't siya lamang din po ang inaasahan ng kanyang pamilya. So ano po ang masasabi niyo dito mga Kadaber Kads? Please comment down below.